Kabanata 24, Imperyo Romano, Julius Caesar. Ito ay kabanatang napamagatang ADUS Marcie o maisasalin na kalagitnaan ng Marso. Sa lagimsim na madilim sa kalagitnaan ng Marso, ito na ang pagtatapos. Si Cesar ay ginawaran ng Senadong Romano ng 10 taong termino bilang diktador noong Setyembre ng taon 46 bago kapanahunan ng Panginoon o 46 BC. Subalit noong dumating ang Pebrero ng taong 44 bago kapanahunan ng Panginoon o 44 BC, siya ay hinirang na diktador ng panghabang buhay o diktator perpetuo. Habang lumawak at lumakas ang kanyang kapangyarihan, naging kapansin-pansin noon sa mga ibang opisyal na Romano na hindi maipapabalik ni Cesar ang Roma sa dati nitong maluwalhating estado bilang isang republika na gaya ng naipangako. Nagdesisyon ang Senado na bawiin ang ibang mga kapangyarihang iginawad nito kay Cesar. Malakas pa rin noon ang paniwala ng mga mayayaman at maimpluwensyang mga nobilidad sa Senado ng Roma na hindi tatanggi si Cesar sa kanilang pagbawi ng ibang mga kapangyarihan sa kanya. Subalit, ang totoo niyan, sa panahong iyon ay hindi na iniintindi ni Cesar ang kaisipan at mga mungkahi sa kanya ng Senado. At habang marami sa mga senador ang gustong magbalik sa gobyernong may mga alituntuning batas, ang kay Cesar ay ang kanyang sariling kahusayan, ang siya lamang mayroong kakayahang magbigay sa mga tao sa imperyo ng kapayapaan at kasaganaan. Ayon sa isang mananaliksik sa kasaysayang Romano, nais ni Cesar na dominahan ang Roma dahil sa kanyang makasariling paniniwala na ipinagtatanggol niya ang mga kapangyarihan ng mga tribuno na sa kanyang panalig ay sila ang totoong kumakatawan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Ang isa pa, mahalaga sa kanya ang kanyang personal na ranggo at karangalan. Kahit noong pinalaki niya ang Senado, ang tingin ni Cesar ay lalo lamang naharangan ang pagkakaroon ng mga kakailanganing reforma ang Roma. Ito ay hindi sinang-ayunan ng mga opisyal na kaisipang optimatis ang kanilang panalig. Sa mga optimatis, ang Senado ng Roma ang namaggawa sa Roma na mahusay at malaya. Bagaman ninanais ni Cesar ang mga kapangyarihan ng isang hari, ayaw naman niyang matawag na hari. At bagaman ang titulong panghabang buhay na diktador o diktator perpetuo ay lumalabag sa saligang batas ng Roma, naniniwala siya na nagsisilbi ito para sa kabutihang publiko. Nag-umpisa siyang magpalakad ng maraming reformang sibiko at mga pagbabago sa lipunang Romano na kanyang ipinasimulan at lahat ito ay may malaking epekto sa lahat ng aspeto sa araw-araw na takbo ng buhay Romano. Bagaman ang mga reformang ito ay na magpabantog sa mga plebeyo o mga karaniwang mamamayan, nagsimulang mataranta at magnerbiyos ang karamihan sa kanyang mga kaaway at maging ang kanyang mga kaibigan. Isa sa kanyang unang reforma ay ang pagsagawa ng angkop at mahusay na sensus o pagsagawa ng lahatang bilang. Ang mga taga-bilang o auditor ay pinag-utusang kumatok sa pintuan ng bawat bahay sa syudad para makalkula ang angkop na maibigay na libreng trigo sa mga mamamayang may karapatan nito. Dahil ang trigo ay naitakda para sa mga pinakamahihirap sa mga mamamayan. Nahati ang ibinibigay na libreng trigo at nakatipid ang gobyerno. Hinimok niya ang mga taong magpalaki sila ng pamilya para mayroong maasahang magiging tauhan ng militar Romano. Nagbigay siya ng bonus na trigo, subalit ipinagbawal niya ang lahat ng mga lalaki na nagkakaedad ng 20 hanggang 40 na mawala sa Roma nang lalagpas ng 3 taon, maliban lamang kung ito ay nasa militar. Sa kanyang pangangasiwa ng hustisya,
siya ay parehong maingat at mahigpit. Pinalaki niya ang Senado at binigyan niya ng pabor ang mga anak ng mga taong naglingkod sa kanya. Dinagdagan niya ang mga kwastor, edile at mga praetor. Naggawad siya ng pagkamamamayan sa mga manggagamot at mga magtuturo na naninirahan sa syudad. Inudyukan niya ang mga may malalaking mga lupain na mag-empleyo ng mga trabahador na libertini at huwag masyadong umasa sa mga alipin. Pinagbawalan niya ang mga nagsusubasta, mga tagahukay ng mga libingan, mga tagaturo ng pagsanay sa espada, mga bugaw at mga artista na manilbihang mahistrado. Hindi niya isinali ang mga taong nasa mababang estado na magsilbing hurado. Nagbigay din siya ng pagkamamamayan sa mga pangunahing mamamayan sa Gaul, sa Hispania at ibang maunlad na kolonya ng Roma. Inaniyayahan niya ang mga magsasaka, mga magagaling na mga manggagawa at mga profesional na tumira sa Italia at binigyan niya ng insentibo ang mga naninirahan sa mga squatter at marukhang bahagi ng Roma na lumipat sa mga bagong kolonya sa Hispania, Gaul, Africa o Gresya. Nilinis ni Cesar ang krimen at panganib sa mga kalye ng siyudad ng Roma. Binawalan niya ang mga pulong-pulungan na hindi inaprubahan ng gobyerno bagaman ang mga organisasyong sinauna at mayroon ng katapat na katanyagan ay pinayagan niyang magpatuloy sa kanilang mga pagpupulong. Nagpatayo siya ng mga bagong aklatang pampubliko na puno ng mga panitikan at literaturang Griego at Latin. Nagplano siya na ipalista niya ng maayos ang mga dagsang libro ng batas Romano. Binalak din niya ang magpagawa ng daungan sa lugar ng Ostia at ang patuyuan ang latian ng Pontin at ang lawa ng Fucine. Nagpataw siya ng matataas na buwis sa mga bagay ng kaluhuang galing sa ibang bansa at naglagay siya ng gwardiya sa mga syudad para dakipin ang mga hindi legal na mga pinagbebebenta na galing labas. Naipadala pa ang mga ito sa mga pribadong mga tahanan para mandakip. Bagaman marami sa mga Romano ang tumanggap at nagwalang bahala sa pagkaarugante ni Cesar, nagsimula na silang magpaniwala na siya ay nagpaplano na ng kanyang pagkakahirang na Divus Iulius o isang bathala at hindi na pinuno sa lupa kung gaya maging ang mga reformang panlipunan na magaganda ay kinainisan na dahil ipinataw ang mga ito bilang kautusan. Ayon sa mga manunulat ng kasaysayan, ang kamatayan ni Cesar ay nagpangitain at nagkaroon ng mga palatandaan. Isang manggagaway o mangkukulam na nagngangalang Spurina ay nagbabala kay Cesar ng kanyang panganib sa kalagitnaan ng Marso. Sa kapwa, isang malaking syudad na may kalayuan sa Roma, may mga trabahador noong nagtatrabahong mag-alis ng mga lumang puntod para maggawa sila ng pundasyon ng isang gusaling plano ni Cesar na kanilang itatayo roon. Sa kanilang paghukay, nahukay nila ang isang lumang puntod at ito ay sa unang nagtayo sa syudad ng Capua. Noong itinaas nila ang sarcophagus o bato ng puntod, mayroon doong nakasulat na laminang tanso na sulat Griego. Nakalagay doon na kapag ang libingan ay magambala, isang dakilang miyembro ng angkan ng Julian ang papatayin ng kanyang sariling mga kaibigan at ang kanyang kamatayan ay masusundan ng malaganap na kasiraan sa buong Italia. Sa gabi ng 14 ng Marso, na naginip si Calpurnia, ang matapat at butihing asawa ni Cesar. Napanaginipan niya si Cesar na sugatan at dugo ang nakahiga sa kanyang kandungan. Kinaumagahan, 15 ng Marso, pinakiusapan ni Calpurnia si Cesar na huwag niyang ipagpatuloy ang kanyang pagpunta sa Senado sa araw na iyon. Sa awa niya sa pagkabahala ng kanyang asawa,
pumayag si Cesar na pagbigyan niya ito at hindi na siya tumuloy. Sa panahong iyon, mayroon siyang matalik na kaibigan na si Decimus Junius Brutus na hinirang niyang Praetor Peregrinos o komandante ng army at maestrado. Si Decimus ay naatasan ding gobernador ng Cisalpina Gaul o Hilagang Rehiyon ng Italia na ngayon. Dumating ito sa bahay ni Cesar at kinumbinse niya itong ipagwalang bahala niya ang panaginip at pumunta siya sa Senado. Kinutya niya si Cesar. Ang sabi niya, ang tao bang nasa estado mo ay magpapaniwala sa mga panaginip at mga pamahiing kalokohan ng tao? Si Decimus ay 36 na taong gulang noon at malayong nakababata kay Cesar. Siya ay prangkang magsalita kay Cesar dahil hindi lamang malapit ang kalooban ni Cesar sa kanya, malaki rin ang tiwala niya rito. Walang malay si Cesar na ang kanyang pinagtitiwalaang si Decimus ay hindi lamang isang kasabwat sa plano ng pag-alis kay Cesar sa posisyon, kundi siya ang pangunahing espya at pinunong seguridad ng mga nagkasabuatan. Kaya siya isinama ng mga nag-organisa ng sabuatan dahil sa kanyang kakayanang makaalam tungkol sa mga nangyayari sa loob ng palasyo. Kung hindi man siya natatangi sa kanyang tapang at kakayahang lumaban sa bakbakan, siya naman ang may kontrol sa lupon ng magagaling na gladyador na magagamit ng mga kasabwat na suportang pangseguridad. Sino nga ba si Decimus? Kung ibatay na alamin ang pagkatao ni Decimus o Decimus Junius Brutus Albinus sa kanyang mga sulat kay Cicero o Marcus Tullius Cicero, na isa ring Romanong estadista, abogado, orador, manunulat at pilosopo, lumalabas na si Decimus ay isang magalang at mabilis na umaktong tao at may gawing mainggit o maghigante. Maaring ipagpalagay na ang kanyang lihim na galit kay Cesar ay pagdaramdam noong hindi siya binigyan ng pagdiriwang noong si Decimus ay nanagumpay sa kanyang kampanya laban sa mga tribu sa Gaul, samantalang sa nakaraang taon, 45 bago kapanahunan ng Panginoon o 45 BC, noong taglagas ay pinagbigyan ni Cesar ang kanyang mga tenyente na nagdiwang sa Espanya. O maari ding nalaman ni Decimus na ginawa ni Cesar ang kanyang apo sa pamangkin na si Octavian na makikilala sa mga darating na panahon na Augustus bilang diputado niyang komandante sa bagong digmaan laban sa Parthia. Ang Parthia ay Persya o Iran noong unang panahon, samantalang si Decimus ay naiwan para pangasiwaan ang Italia. Ang Parthia ay karibal ng Roma sa silangan ng Mediteranea. Ang planong pang-asasinado kay Cesar ay lihim na nagumpisa noong tag-araw ng nakaraang taon, 45 bago kapanahunan ng Panginoon o 45 BC, at pinasimunuan ni Marcus Junius Brutus at Gaius Cassius Longinus. Ang planong ito ay bunga ng pangamba na pagkatapos na hirangin ng Senado si Cesar na diktator perpetuo o diktador ng habang buhay, ay gagawin niya ang sarili niyang maging hari ng Roma at ibabalik nito ang sistema ng dinastiya ng monarkiya na sa kanyang pamilya ang pag-uumpisahan. Ang suspetsang ito ay ibinatay ng mga nagsabuatan sa mga naobserbahang pangyayari sa nakaraang taon. Kagaya halimbawa, noong nakaraang Marso sa santaon, noong ang Senado ay nagbotohang gawaran nila si Cesar ng mga parangal, isinagawa nila ito ng formal na kanilang pagparada sa templo ni Venus Genetrix. Hindi man lamang tumayo ito, ayon sa etika ng Senado, at nagbiro pa ng nakakainsulto na dapat sa halip na dagdagan ang kanyang mga parangal ay dapat bawasan. May pangalawang pangyayari pa sa Enero ng taong 44 bago kapanahunan ng Panginoon o 44 BC. May nadiskubre na koronang bulaklak sa ulo ng estatwa ni Cesar sa entablado ng tanghalang Romano
na forum. Pinaalis umano ng mga opisyal na ito na sina Gaius Epidius Marulius at Lucius Caecilius Flavus ang korona dahil simbolo ito ni Jupiter at monarkiya. Walang nakaalam kung paano nakarating ang korona doon. Subalit nagsuspetya si Cesar na mga opisyal ang naglagay ng korona doon para maipakita sa tao na maaalis nila iyon. Pagkatapos ng araw ng 26 sa buwan ding iyon, nangangabayo si Cesar papuntang Roma at dumaan siya sa daang Apia. Binati siya ng isa sa mga taong naglipon at tinawag siyang hari. Sumagot si Cesar na hindi siya hari, na siya ay si Cesar. Nayamot umano sina Marulius at Flavius at sa sumunod na pagpulong nila sa Senado, pinaaresto nila ang taong nagtawag ng hari kay Cesar. Inakusahan ni Cesar ang mga opisyal ng pagtatangka na magtayo ng oposisyon laban sa kanya, kaya inalis niya sina Marulius at Flavius sa kanilang posisyon at tinanggal niya ang pagiging miyembro nila sa Senado. Ang pangatlong insidente ay nangyari sa piyestahan ng Lupercalia noong ika-15 ng Pebrero sa taon ding iyon. Ang pistahang Lupercalia noon ay sinaunang tradisyon ng mga Romano na idinadaos ng taon-taon sa araw ng 15 ng Pebrero upang gawing dalisay ang siyudad at isulong ang kahalagahan ng pagiging malusog at ang pagiging mabunga. Sa araw na iyon, si Mark Antony na nahirang nakasamang konsul ni Cesar ay umakyat sa rostrum o entablado at naglagay ng korona sa ulo ni Cesar at nagsabi na ang koronang iyon ay bigay ng mga tao kay Cesar sa pamamagitan niya, si Mark Antony. May mga pumalakpak, subalit mas nakararami ang tumahimik. Inalis ni Cesar ang korona, subalit ibinalik ni Mark Antony iyon sa ulo ni Cesar. Muling mas marami ang tumahimik at hindi na malakpak. Sa naramdaman nilang tila kulang na pagsang-ayon ng mga tao, inalis muli ni Cesar sa ulo niya ang korona at itinabi niya ito upang gawing alay kay Jupiter o Jupiter Optimus Maximus. Si Jupiter lamang sa mga Romano ang hari, sinabi ni Cesar, at doon nagpalakpakan nang matunog ang mga tao. Ang mga pangyayaring iyon ay pahiwatig ng suspetya ng mga opisyal na nagpupunla ng ideya kay Cesar tungkol sa pagiging hari at maaring mapabalik ang monarkiya na inaayawan ng mga Romano dahil republika ang kanilang gusto, kung saan ang mga mamamayan ay hihirang ng kanilang mga opisyal na magsasakatawan sa kanila sa pamunuan. Ang lihim na planong sabuatan ay napatibay noong gabi ng ika-22 ng Pebrero sa taong 44 bago kapanahunan ng Panginoon o 44 BC, noong napagsang-ayunan ng dalawang nagpasimuno pagkatapos ng lihim nilang diskusyon na kailangang may maisagawa upang mapigilan si Cesar na maging haring monarkiya ng mga Romano. Nagtawag ng palihim sina Marcus Junius Brutus na nakababata at Gaius Cassius Longinus na bayaw ni Brutus sa ibang mga opisyal sa Senado at kinumbinse nila ang mga itong makisabwat. Ayon sa dalawang sina Brutus at Longinus, ang kanilang isasagawa ay para sa kapakanan ng Roma. Pinili nila ang kanilang mga tinawagan at hinimok. Lahat ay kanilang mga kaibigan, mga hindi kabataan at hindi rin katandaan. Sa madaling panahon, naging 60 na sila. Ang nakababatang si Marcus Junius Brutus ay Romanong politiko at orador na noong namatay ang kanyang ama, siya ay inampon ng kanyang tiyuhing si Cato na nakababata. Isang bantog na konserbatibong senador Romano si Cato na nakababata at kilala sa kanyang integridad at mataas na moralidad. Hindi siya masuhulan at ayon-ayaw niya ang mga katiwaliang nangyayari noon sa panahong iyon. Noong inampon niya si Brutus, ginamit ni Brutus ang pangalang Quintus Servilius Caepio Brutus, subalit madalas na tawagin lamang siyang Brutus. Lumaki si Brutus na ang kanyang pilosopiya
ay umusbong sa mga mithiin ng Republika Romano na nagpapahalaga ng kalayaan at otoridad ng Senado ng higit sa lahat. Ang kanyang ama ay siyang nagpatayo ng kolonya ng Capua, subalit pinatay ito ni Pompey noong nahuli siyang sumama sa himagsikan laban sa pamunuan ni Pompey. Ang kanyang inang si Sevilla, na galing sa angkang nobilidad o patrician, ay kilalang kalaguyo ni Cesar ng matagal na panahon. Kagaya ng kanyang tiyuhing si Cato na nagpalaki sa kanya, si Brutus ay matinding tagapagtanggol ng Republika Romano at mga prinsipyo nito, kaya matindi ang kanyang pagsalungat sa lumalakas na kapangyarihan at ambisyon ni Cesar. Si Gaius Cassius Longinus ay isang matinik na mandirigmang nanilbihan sa ilalim ni Pompey. Naging komandante ng armada ni Pompey ito at noong nahuli siya ng armada ni Cesar pagkatapos ng labanan sa Pharsalus, pinatawad siya ni Cesar at hinirang nito siyang opisyal na komandante ng isang lehyon. Noong inutusan siya ni Cesar na kalabanin niya ang mga dati niyang kapanalig na si Cato na nakababata at si Metellus Scipio sa Aprika, tumanggi si Cassius. Bumalik siya sa Roma at hindi siya humawak ng anumang opisyo. Sa taon na 44, nahirang siyang praetor peregrinos o mahistrado ng mga mamamayang hindi Romano at pinangakuan siyang gawin siyang administrador ng probinsya ng Syria. Hindi inililihim ni Cassius ang pagkamuhi niya kay Cesar dahil ayon sa kanya, mahina si Cesar sa pangangatawan at ipinamalita pa niya ang mga okasyon na iniligtas niya ito sa pagkalunod. Ayon sa kanya, hindi karapat-dapat si Cesar sa kapangyarihang naipasakamay sa kanya. Sa pakiramdam niya, ang ambisyon ni Cesar ay mapanganib para sa Republika Romano. Maaga pa noon, sa ika-15 ng Marso, petsa ito na tinatawag ng mga Romano na ADUS Martiae, gitna ng Marso. Mayroong nakatakda noong sesyon ng Senado at ang mga miyembro ng Senado ay sabik na naghihintay sa pagdating ni Cesar. Dumating si Decimus sa bahay niya at hinimok siyang tumuloy sa Senado. Napanagumpayan ni Decimus na baguhin ang isip ni Cesar at pumayag itong pumunta sa Senado kahit sabihin lamang na ipagpaliban ang pagpupulong. Walang kamalay-malay noon si Cesar na 60 senador ang sumali sa sabuatang patayin siya at sila ay naghihintay sa kanya doon. Lahat ay may nakahandang punyal. Sinamahan siya ni Decimus sa Senado at naiwasan nitong makatagpo si Mark Antony na kung nakatagpo niya ay maaring nagbunyag sa kanya ng planong pananaksak na naghihintay noon sa kanya. Karaniwan noon na ang pagpupulong sa tanghalang Romano o Forum Romano, subalit ipinapagawa uli ni Cesar ang rostrum sa mga tiyempong iyon, kaya ang mga kasabwat ay nagkita-kita sa bahay ng Senado ni Pompey sa loob ng teatro ni Pompey. Mayroon noong naisasaganap ng mga palarong gladiador sa teatro at inatasan ni Decimus Brutus ang kanyang mga gladiador sa portikong daanan sa loob ng teatro ni Pompey para kung sakaling magkagulo, makakapamagitan ang mga gladiador. Naghintay ang mga senador ng maaga pero hindi dumating si Cesar dahil sa pag-alala ni Calpurnia. Sa halip ay inatasan niya si Mark Antony na pumunta sa Senado para sabihan ang mga senador na ikansela ang pagpupulong. Ito ang dahilan kung bakit nagpunta si Decimus sa bahay ni Cesar at kinumbinsi niya ito na dumalo sa pagpupulong. Noong pumasok si Cesar sa Senado, kasama niya sana si Mark Antony, subalit hinadlangan ng isang opisyal na si Gaius Trebonius si Mark Antony at inantala niya ito sa labas para paniguro na hindi ito makakapasok at tulungan si Cesar. Pagdating sa loob, noong nakaupo na si Cesar, nagsumite ng petisyon sa kanya si Lucius Tullius Cimber at ito ang tanda na pinaikutan siya ng mga opisyal doon. Ni hindi nagsuspetsa ng anuman si Cesar dahil sa sobrang napalapit sina Plutarch
at Suetonius kay Caesar, nagwagis ito para palayuin sila. Sa puntong ito, sinunggaban ni Lucius Tullius Cimber ang balikat ni Caesar at hinila niya ang toga ni Caesar. Nagulat si Caesar at sumigaw siya na, "Aba, ito'y karahasan." Kaalinsabay nito, hinila ng opisyal na si Casca ang kanyang nakatagong punyal at sinaksak si Caesar sa leeg. Maliksing umikot si Caesar at sinunggaban pa niya ang kamay ni Casca at nagsabing, "Ikaw, Casca, buhong, anong ginagawa mo?" Sumigaw ng saklolo si Casca at kaalinsabay ng kanyang sigaw, sinaksak niya si Caesar sa tagiliran. Kasunod noon, sabay-sabay nang nagsuguran ang iba kay Caesar at isinaksak nila sa kanya ang kanilang dalang punyal. Nilaslas ni Cassius ang mukha ni Caesar. Sinaksak siya ni Busiliano sa likod at sinaksak siya ni Decimus sa hita. Nagtangkang lumaban si Caesar, subalit pinagkumpulan siya at hindi na siya tinigilan. Noong nakita ni Caesar si Marcus Junius Brutus na mayroon ding hawak na punyal, itinakip niya sa kanyang ulo ang kanyang toga at bumagsak siya sa paanan ng portiko kung saan doon nakatayo ang estatwa ni Pompey. Marami rin sa mga opisyal sa Senado ang naroon na walang alam tungkol sa sabuatan ng iba at nagkagulo. Dahil sa kaguluhan, nagkasugatan ang mga iba at nagkalat ang dugo. Huli na noong nalaman ni Mark Antony ang nangyari dahil nasa labas siyang naantala noong nangyari ang pagsaksak kay Caesar. Dahil hindi alam ni Mark Antony at ni Lepidus kung sino-sino ang nagsabuatan at kung gaano kalaki ito, natantiyan nilang nanganib sila. Umalis sila doon, subalit hindi sila tumuloy sa kanilang mga bahay sa pagbabakasakali nilang sila man ay target din ng sabuatan. Bumilang ng 23 ang mga saksak sa katawan ni Caesar ayon sa autopsiya na isinaganap pagkatapos. Pagkatapos nilang patayin si Caesar, nagmarcha sina Brutus at kanyang mga kasama sa siyudad na nagsisigaw ng, "Mga mamamayan ng Roma, malaya muli tayo." Subalit katahimikan ang sumalubong sa kanilang pagpapahayag. Noong nagkalat na ang balita tungkol sa naganap, nagkulong ang mga mamamayan sa kanilang mga bahay at nagkandado sila ng kanilang mga pintuan. Ang bangkay ni Caesar ay naratay sa kinabagsakan niya ng ilang oras hanggang sa 3 sa kanyang mga alipin ay kinuha ang kanyang katawan at dinala siyang pauwi sa bahay na kung saan naroon si Calpurnia na nagluluksa. Kasama ng ilang mga kababaihan at kanyang mga alipin, nagpunta si Calpurnia kay Mark Antony at kanyang ibinigay dito ang mga sulat at habilin at mga pinakamahalagang mga gamit ni Caesar. Sa sumunod na araw, nagpulong ang Senado at nagpasa sila ng kautusan na nagbibigay ng amnestiya para ipagsanggalang ang mga nagsabuatan at alisan sila ng legal na pananagutan sa ginawa nila kay Caesar. Ilang araw ang nakailangan para maayos ang mga pangyayari pagkamatay ni Caesar. Walang nakakaalam kung ano talaga ang intensyon noon ng mga nagsabuatan. Hindi nagmadali si Mark Antony na gumalaw upang maiwasan ang maaring pag-usbong ng krisis. Noong una, iminungkahi niya na ang mga nagsabuatan ay ipapatapon lamang. Subalit, nakita niya ang galit ng mga mamamayan laban sa Senado. Ang mga plebeyo o karaniwang mga tao ay pabor kay Caesar. Namuhi ang marami sa pagkapatay kay Caesar na isinagawa ng isang maliit na grupo ng mga aristokrato. 5 araw ang dumaan pagkapatay kay Caesar. Noong ika-20 ng Marso, isinaganap ang grandeng paglibing kay Caesar. Dinala ang katawan niya sa forum kung saan nagbigay si Mark Antony ng talumpati na nang tuligsa kay Brutus at nagbigay papuri kay Caesar. Ang mga talumpating ito ay ating malalaman sa susunod na kabanata. Sa mga panahong iyon, ang karangalang inialay sa namatay ay iniuugnay nila sa lakas ng lagablab ng apoy na sumusunog sa nakaratay na bangkay. Ang bangkay ni Caesar ay nasa ibabaw ng inayos ng mga tuyong kahoy
at noong naumpisahan ang apoy, nagtapon dito ang mga tao ng mga bagay na makapalaki pa sa apoy. Noong una ay mga kandila, sinundan ng mga kasuotang madaling sumilab, mga upo ang madaling masunog at iba pa. Itinapon ng mga sundalo ang kanilang mga sibat, mga pika, at ang iba ay naghubad ng mga panlabas na mga kasuotan, naghugot ng mga tela sa mga kagamitan at pinagtatapon sa lumalagablab ng apoy hanggang sa lumaki at kumalat na ito. Ito'y nang udyok sa damdamin ng mga tao at ang iba ay nagsindi ng mga sulu at nagpunta sa bahay nina Brutus at Cassius at nagbantang sunugin ang bahay ng mga ito bilang paghigante kay Cesar. Ibinasa ni Marcus Antonius o Mark Antony ang nilalaman ng habili ni Cesar na nagpapamigay ng 75 drakma o 6,000 dolyar sa pera ngayon sa bawat mamamayan sa Roma. Iniwan niya lahat ng daanan sa mga taong Romano, maging kanyang pribadong mga halamanan at mga lupang lagwerta sa gilid ng ilog ng Tiber. Doon sa libing ni Cesar, na ipamalas ang pagmamahal at pagsamba sa kanya ng mga karaniwang mga mamamayan. Sa narinig ng mga tao na papuri kay Cesar at sa kanyang mga habiling nakabubuti sa mga mamamayan, lumukso ang kanilang galit at sama ng loob sa pagkamatay nito. Naging magulo ang mga nagngalit na mga tao at ipinagsigawan nilang parusahan ang mga traidor. Sa galit ng marami, pinalaki nilang apoy na pansunog sa katawan ng mahal nilang Pangulo hanggang pati Curia Julia o bahay ng Senado na sagisag ng Republika ay nasunog din. Sinunog din ang mga bahay ng mga nakisabwat na mga opisyal hanggang napilitan ang mga itong umalis sa siyudad ng Roma. Sa kabilang dako, sa tiempo ng pagkamatay ni Cesar, si Cleopatra ay nasa Roma sa panahong iyon, dahil ibinahay siya ni Cesar sa isa sa kanyang mga villa. Nanatili muna si Cleopatra sa Roma ng 1 buwan dahil umasa siya noon na kikilanlin ng Roma si Caesarion na anak niya kay Cesar na tagapagmana nito. Subalit noong nalaman niya na ginawa ni Cesar ang kanyang apo sa pamangkin na si Octavian na pangunahing tagapagmana niya, lumisan na siya muling bumalik sa Ehipto. Samantala, walang kamalay-malay noon ang apo sa pamangkin ni Cesar na si Gaius Octavius o kilalang Octavian sa kanyang pagiging tagapagmana. 6 na buwan na noon si Gaius Octavius sa Apolonia. Noong isang hapon ng buwan ng Marso, papunta na si Gaius Octavius sa kanyang mga kasama noong may dumating na humahangos na mensahero mula sa kanyang ina. Iniabot sa kanya nito ang sulat ng kanyang ina at ang petsa na nakalagay doon ay ika-15 ng Marso. Maikli lamang ang mensahe doon. Nagsasabing namatay na si Julius Caesar at inabisuhan siya ng kanyang ina. Ang sulat ay naglalaman ng, "Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, subalit panahon na ikaw ay gumanap bilang lalaking nasa edad na, at kailangan ng mag-isip at gumanap ng para sa pinakamabuti sa panahong ito ng krisis." Wala namang masabing dagdag na impormasyon ang mensahero, kundi ang pakiramdam lamang niya ay dahil marami ang mga nagsabuatan, malamang na lahat ng kamag-anak ng diktador na si Julius Caesar ay nanganganib. Lingid sa kanyang kaalaman pa noon, si Julius Caesar ay pinatay ng grupo ng mga 60 hanggang 70 senador sa isang sesyon ng Senado sa Curia Pompeia sa Roma. Ang pagpatay ay pinamunuan ni Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus at Decimus Junius Brutus Albinus. 23 beses na sinaksak ang namatay na pinunong Julius Caesar, pero ang mga bagay na ito ay lingid pa sa kaalaman noon ni Octavian. Sa araw na iyon ay siya na ang huling araw ng kabataan ni Octavian o Gaius Octavius. Magmula sa oras na iyon, bigla siyang napirsang humawak ng tungkuling naaangkop sa isang nasa ganap sa edad. Hindi pa niya alam noon na sa dokumentong habili ni Julius Caesar, siya ay inampon bilang kanyang anak at ginawa siyang tagapagmana sa malaking bahagi ng kanyang ari-arian at kayamanan.
Sanhi ng kanyang pagtatangi at paggalang sa kanyang impong, tumibok ang matinding damdaming paghihigante sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng agaran niyang pakikipagkonsultahan sa kanyang mga kaibigan, ipinasya niyang paalisin ang karamihan sa kanila at inanyayahan niya ang mangilan-ilan lamang sa mga may pinakamataas na ranggo sa konsultahan. Pinakinggan niya ang mga iba-ibang mga opinyon sa diskusyon, subalit hindi muna siya nagdesisyon na umakto sa mga suhestyon na naimungkahi. Ipinagpaliban pa niya ito hanggat sa makarating siya sa Italia, kung saan ay nakipagkonsultahan siya sa kanyang mga kaibigan doon at nakita rin niya sa kanyang sariling mga mata ang estado ng mga bagay-bagay doon. Buong kabayanan at lahat ng mga mamamayan sa Apollonia ay nakiramay sa kanya. Pinakiusapan siyang tumigil siya doon at gamitin lahat ng kanyang magagamit mula sa bayan at lahat ng mga sundalo na kanyang kakailanganin para gwardihan siya o ipaghigante ang namatay na pinunong si Julius Caesar. Nagpasalamat siya sa mga taong bayan, subalit tinanggihan niya lahat ng mga alok sa kanya dahil ayon sa kanya, hindi niya kailangan pa, subalit hiniling niya na hari nawa sana na nakahanda sila kapag darating ang angkop na panahon. Hanggang dito na lamang ang kabanatang ito, tunghayan ang pagtatapos ng ating kwentong Imperyo Romano, Julius Caesar sa susunod na kabanata.